The Lord be with you. and with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint John. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, "He who obeys the commandments he has from me is the man who loves me, and he who loves me will be loved by my Father. I too will love him and reveal myself to him." Judas, not Judas Iscariot, said to him, "Lord, why is it that you will reveal yourself to us and not to the world?" Jesus answered, "Anyone who loves me will be true to my word, and my Father will love him. We will come to him and make our dwelling place with him. He who does not love me does not keep my words, yet the words you hear is not mine. It comes from the Father who sent me. This much I told you while I was still with you. The Paraclete, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will instruct you in everything and remind you of all that I have told you." The Gospel of the Lord. Praise to you, O Lord Jesus Christ. Magandang umaga po sa inyong lahat. Siguro po isa sa mga palaging nagagamit na pananalita at marahil isa sa mga naabusong salita ay walang iba kundi yung madalas nating sinasabi na mahal kita. Di po ba? Araw-araw yan palaging nagagamit. Siguro walang araw na hindi nagamit itong salitang mahal kita. At kuminsan naaabuso na. Yung pagsasalita ng mahal kita ay para bagang nagiging hanggang salita na lang. Hindi na nagmumula sa puso. Hanggang salita na lang at hindi na nakikita sa gawa. Marami nagsasabi mahal kita pero hindi naman galing sa kanilang puso. Marami nagsasabing mahal kita pero hindi naman nakikita sa kanilang mga gawa, hanggang pananalita lang. Kuminsan ganyan din tayo sa Diyos. Sa maraming pagkakataon sinasabi natin, "Panginoon, mahal kita." Pero sa maraming pagkakataon din, hindi naman namamalas sa ating mga ginagawa yung ang ating pag-ibig sa Diyos. Diba? Sinasabi natin mahal natin ang Diyos, pero hirap tayong mahalin yung ating kapwa. Maaalala po ninyo yung sinabi ni Santiago, di po ba? Kung talagang mahal mo ang Diyos na hindi mo nakikita, sana mahalin mo rin yung kapwa mo na nakikita mo. Paano mong sasabihin mahal mo ang Diyos na hindi mo nakikita kung yung kapwa mo na nakikita mo ay hirap kang mahalin? Madaling sabihin sa Diyos, mahal kita, pero pagkatapos ng pananalitang mahal kita ay dapat mamalas sa ating mga gawa, sa ating mga kilos, sa ating pagkatao, yung pagmamahal natin sa Diyos. Ang Ebanghelyo ngayon, ang mga nagmamahal sa akin ay tumutupad sa aking mga utos. At siya ay iibigin ng Ama, at ako rin naman ay iibigin siya, at ipapakilala ko ang aking sarili sa Kanya. Mga kapatid, kung gusto nating makilala ng lubusan ang ating Panginoong Kristo, kung gusto nating mapalapit tayo sa Kanya at lumalim yung ating ugnayan sa Kanya sa ngalan ng pag-ibig, wala tayong ibang dapat gawin kundi sumunod sa Kanyang mga utos. Sapagkat ang pagsunod sa utos ng Diyos ay tahasang pagpapakita ng ating malalim na pagmamahal sa Kanya. Hindi yung sasabihin nating mahal natin ang Diyos, pero ang dami nating hindi sinusunod sa Kanyang mga utos. Di po ba? Marami nga sa atin naglilingkod pa sa simbahan,
Sinasabi mahal nila ang Diyos, pero ang galing-galing manira ng iba. Di po ba? Tuturuan niya tayo ng maraming bagay. Isa sa mga itinuturo sa atin ng Espiritu Santo ay ang pag-ibig sa Diyos, pagmamahal sa Diyos. Sapagkat ang Espiritu Santo ay may kakayang magpaalab ng ating puso para sa Diyos. Siguro sa maraming pagkakataon, naranasan po ninyo kung paano pinag-alab ng Espiritu Santo ang inyong pagmamahal sa Diyos. Naalala ko po nung mga unang araw ko at unang mga linggo ko sa seminaryo. Nung nag-aaral ako, para bagang yung pag-ibig ng Diyos sa akin ay buhay na buhay. Yung bawat pananalitang binibitiwan ng mga paring nag-homily kapag misa namin talagang tumitimo sa aking puso, nag-aalab yung aking pagmamahal sa Diyos. At para bagang ang lapit-lapit ng Diyos sa akin. First time, ng mga una tayo sa paghuhubog, yung unang pasok natin, para bagang ang lapit-lapit ng Diyos sa buhay natin. Para bang gusto mo nang mamatay kasi andoon yung pag-ibig ng Diyos. Yung simpleng pananalitang mapakinggan natin, nag-aalab na agad yung puso natin, punong-puno ng pag-aalab. Pero habang tumatagal tayo sa paghuhubog, tumatagal tayo sa seminaryo, unti-unti parang nalalayo na yung Diyos sa atin. Yung mga panalangin natin parang wala ng laman. Di po ba? Kahit ilang luhod pa yung gawin mo, hindi mo maramdaman na asan yung Diyos. Mga kapatid, sa mga pagkakataong ganito ang ating nararamdaman, andiyan yung Espiritu Santo na patuloy na nagpapaalab ng pag-ibig ng Diyos. Di po ba? Sapagkat itinuturo ng Espiritu Santo sa atin kung paano mahalin ang Diyos. Si Kristo'y pinamalas siya sa atin kung paano magmahal ang Diyos. At ang Espiritu Santo, ang siyang sinabi sa Ebanghelyo, magpapaalala rin sa atin ng pag-ibig ng Diyos. Magpapaalala sa atin lahat ng sinabi ng Diyos sa atin. Kaya siguro kapag may mga nakalimutan ka, no, magdasal ka sa Espiritu Santo at ipapaalala niya sa iyo. Kung nakakalimutan mo yung presensya ng Diyos sa buhay mo, kung nakakalimutan mo na yung Diyos sa buhay mo, magdasal ka sa Espiritu Santo. Ipapaalala niya sa atin ang lahat-lahat na ginawa at ipinamalas na pagmamahal ng Diyos sa pamagitan ng ating Panginoong Kristo at sa pamagitan ng mga nangyayari sa ating buhay. Ipapamalas niya na sa bawat sandali ng ating buhay, naroroon ang Diyos. Ipapaalala niya at ipapakita niya kahit sa napakaliit na ating pagkilos sa buhay, ay naroroon ang Diyos. Kaya mainam na magkaroon din tayo ng debosyon sa Espiritu Santo. Di po ba? Magkaroon tayo ng debosyon sa Espiritu Santo sapagkat ito yung patuloy na nagbibigay pag-aalab sa ating puso upang paulit-ulit nating mahalin at hindi tayo magsawang magmahal sa Diyos. Napakagaling ng Diyos, napakabuti ng Diyos. Isinugo niya ang Espiritu Santo at patuloy na isinusugo at ibinibigay ang Espiritu Santo upang hindi tayo mawalay sa pag-ibig ng Diyos. Dahil ayaw ng Diyos ng bawat isa ay mawalay sa kanyang piling. Kaya nga sa Ebanghelyo natin kahapon, di ba? Sabi ng ating Panginoon Kristo, babalik ako at isasama kayo sa kinaroroonan ko. Dahil ayaw ng Diyos na mawalay sa tao. Ganyan tayo kamahal ng Diyos. Sana ganun din po tayo. Ipamalas natin ang ating pagmamahal sa Diyos, hindi lang sa salita, kundi sa gawa, sa pamagitan ng pagsunod natin sa Kanyang mga utos. Amen. With confidence, let us now raise our hearts to God the Father, who guides us through this word, and our response, Lord, hear our prayer. Lord, hear our prayer.
that the Church may lead the spirit of the gospel and seek God's will in her ministry of service. Let us pray to the Lord. That we may all work for justice and human dignity, especially for the weak and the poor. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. That as community, we may support and uplift one another with love and gentleness, which the Lord has shown us. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. That those who are sick in mind, body and spirit, together with Leah Angela Licastros, may find complete healing. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. That the dead, together with the souls of Jerome Agudo, Armando Sison, German Selga, Angelita Pascua, Mario Bisda Sr., Fevesda, Candida de Veraturda, Doroteo de Veraturda, Perla Lugo, Angelita Pascua, Antonio Abraham, Sofia Amar, Sister Sara de Vera SFIC, Marlon Visda, all the souls in purgatory, and all who have died in COVID-19 may enter the place Christ has prepared for them. Let's pray to the Lord. Lord, hear our prayer. Let us lift up to the Lord our personal intentions. Almighty Father, hear our prayers and open our hearts to welcome and love our needy brothers and sisters. We ask this through Christ our Lord. Amen. Blessed are you, Lord, God of all creation, for to your goodness we have received the bread we offer you, fruit of the earth and work of human hands. It will become for us the bread of life. Blessed be God forever. Blessed are you, Lord, God of all creation, for to your goodness we have received the wine we offer you, fruit of the vine and work of human hands. It will become our spiritual drink. Blessed be God forever. Pray, brethren, that my sacrifice and yours may be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of His name, for our good and the good of all His holy church. May our prayers rise up to you, O Lord, together with the sacrificial offerings, so that purified by your graciousness, we may be conformed to the mysteries of your mighty love, through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit, Lift up your hearts. we lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, at all times to acclaim you, O Lord, but in this time, above all, to laud you yet more gloriously, when Christ our Passover has been sacrificed. By the oblation of his body, he brought the sacrifices of old to fulfillment in the reality of the cross, and by commending himself to you for our salvation, show himself the priest, the altar, and the lamb of sacrifice. Therefore, overcome with paschal joy, every land, every people exalts in your praise, and even the heavenly powers with the angelic host
Sing together, then ending hymn of your glory as they acclaim. Holy, holy, holy Lord, God of hosts, heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dew fall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and giving thanks, broke it, and gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and once more, giving thanks, he gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many, for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." The mystery of faith. We proclaim your death, O Lord, and profess your resurrection until you come again. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit, spread throughout the world, and bring her to the fullness of charity, together with Francis our Pope, and Bartolome our Bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, Saint Joseph, her most chaste spouse, with the blessed apostles, Saint James, and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him, and with him, and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours, forever and ever. Amen. At the Savior's command and formed by divine teaching, we dare to say,
Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy, we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you," look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. Let us offer each other the sign of peace. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Ipagkaloob mo sa amin ang Behold the Lamb of God. Behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I'm not worthy that you should enter under my roof, but only say the word. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita, nahigit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, ikaw ay hindi ko matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok ka sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto ka na sa akin at pinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang ako'y mawalay sa iyo. Amen.
Piling ko sa inyo ay magmahala na ngayon iyo'y aking kaibigan. Inanusa, hindi makababa. Ang kaibigay mag-aalay ng sarili niyang buhay, walang hihigit. Sila rin mag-aalay. Magsiluhod po ang lahat. Orasyon Perata laban sa COVID-19. Amang makapangyarihan, lumalapit kami sa iyo sa aming pangailangan. Ingatan mo kami sa laban sa COVID-19 na lumalaganap sa kasalukuyan at nagiging sanhi ng kamatayan. Tulungan mo ang mga nagsisipag-aral sa kalikasan at pinagmumula ng virus na ito at kung paano masusugpo ang paglaganap ng sakit na dulot nito. Gabayan mo ang mga kamay at isipan ng mga eksperto sa medisina na mapaglingkuran nila ng may puso at kakayahan ang mga may karamdaman. At sa mga sangay ng pamahalaan at mga pribadong ahensya na makatagpo ng lunas sa salot na ito, isinasama namin ang mga dinapuan ng sakit na ito ay mabalik na sa kalusugan sa madaling panahon. Kumilos na mga kami sa ikabubuti na lahat at matulungan ang lahat na nangangailangan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maria, ang aming mahal na ina po ang bato, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Santiago Apostol, lahat ng mga anghel at mga banal, ipanalangin mo kami. Let us pray. Almighty ever-living God, who restore us to eternal life in the resurrection of Christ, increase in us, we pray, the fruit of this Paschal Sacrament, and pour into our hearts the strength of this saving food, through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you, And with your spirit. and may the Almighty God bless you all, the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Our Mass is ended. Go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God. Puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking Espiritu sa aking tagapagligtas, sapagkat nililingap kababa ng kanyang alipin. Mapalad ang pangalan ko sa lahat ng mga bansa. Puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking Espiritu sa ating tagapagligtas. Sa aming panghihina, bigyan mo kami ng lakas na loob at pag-asa. Sa bawat bagong umaga, tulungan mo kami maging bukas sa lahat ng kagustuhan ng Diyos
o mahal na Birhen, ina ng buhay. Paghahandog sa ina ng buhay. Mahal na Birhen, ina ng buhay, inihahandog namin sa iyo ang aming sarili, inilalagay namin ang aming buhay sa iyong makapangyarihan at makainang mabuhay sa piling ng Diyos. Tuwin ay umaasa sa kanyang pagpapala, tumatawag sa kanya sa oras ng kaligayahan at kalungkutan. Gawin mo kami katulad ng iyong anak na si Jesus. Gawin mo kaming tagapaghatid ng pag-ibig ng Diyos, ng kanyang katotohanan at katarungan sa pamamagitan ng buhay na saksi, ng katapatan, katatagan, paggalang, pag-unawa at pag-ibig sa aming kapwa. Amen. Alalahanin mo o pinagpalang Birheng Maria na di kailanman nangyari sa sino man ang humingi ng iyong pagkalinga, magsumamo sa iyong tulong o kaya humingi ng pamamagitan mo at naiiwang nag-iisa at walang tulong. Buo sa ganitong pagtitiwala, tumatakbo ako patungo sa iyo, o Birhen ng mga Birhen, aking ina. Papunta ako sa iyo, tatayo sa harapan mo, akong makasalanan at puno ng bighati. O ina na salita ng katawan tao, huwag mong hamakin ang aking pagsamo, kundi ang iyong awa, dinggin mo at tugunin ako. Amen. O aking Reyna, o aking ina, ibinibigay ko ang aking sarili sa iyo at upang patunayan ko na ako ay iyo, iniaalay ko ang aking buong pagkatao na walang pagsubali. Yayamang ako'y aapangkin sa iyo. Mahal na ina, kukupin mo ako, subaybayan bilang anak mo. Amen. Ama naming makapangyarihan, sa mga nananalangin apostol, kaysa ni Maria, ina ni Jesus, ang Espiritu Santo ay pinagkaloob bilang tugon sa pagdalangin ng mahal na Birhen. Ikaw naway matapat na mapaglingkuran namin upang sa aming salita at gawa ay aming samayin ang ngalan mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maria, Ina ng Diyos, sa pagbabasbas, pagpalain nawa tayo at ingatan ng Panginoon ngayon at magpasawalang hanggan. Naway kahabagan niya tayo at subaybayan ngayon at magpasawalang hanggan. Lingapin nawa niya tayo at bigyan ng kapayapaan ngayon at magpasawalang hanggan. Pagpalain tayo ng makapangyarihan Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga po sa inyo lahat.